Unang balita sa Unang Radyo. Ang inyong mapagkakatiwalaan sa paghatid ng sariwa at makabuluhang mga balita. Ako po si Manoy August Vergara. At ako naman po si Melchor Bentican Balawas. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Sabado. Unang balita sa Unang Radyo sa DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang makaahon sa utang? Gusto mo bang magtagumpay sa negosyo? Mahirap ka man o mayaman? Tamang paghawag ng pera ang sagot. Hatid ng pera mo, palaguin mo. Narito ng palatuntunang makakatulong sa inyo kung paano mo mapaghahandaan ang kinabukasan. Pera mo, palaguin mo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing araw ng Lunes. Pera mo, palaguin mo. Magkatuwang ang Colayco Foundation at DZXL 558 sa paghahatid ng public service. Pera mo, palaguin mo. Ipamahagi ni Mr. Francisco J. Colayco at ang kanyang mga kasamahan ang lahat ng kanilang nalalaman. Libre mong matututunan kung tututo ka lamang, mamuhunan ng oras at magpalago. Pera mo, palaguin mo. Narito ang inyong mga tagapaglingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si FJC, nangungumusta sa inyong lahat and welcoming a brand new, I think, fantastic week. Napaka-exciting para natin dito sa Pilipinas. Di tayo nawawalan na mga kung ano-ano nangyayari. All the more, we just focus on the positive news, lalo na tungkol sa perang pinalalago. At nandito ang ating kasama, si Armand ng KSK. Yes, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin sa Ang Pera Mo, Palaguin Mo dito sa DZXL 558. So, FJC, Francisco J. Colayco, nangunguna sa ating radio dial. Siyempre, unang-unang radyong dapat yung kilala, napupuntahan, napapakinggan, dito sa DZXL 558. Kaya ito ang pinili nating tahanan ng Ang Pera Mo, Palaguin Mo. Dito tayo pinanganak 10 years ago. 14 years ago, pinanganak tayo dito sa DZXL RMN. Kaya, yan, excited tayo lagi every Monday. FJC, how was your weekend? As usual. Nakita tayo nung weekend. As usual, relaxing, and we attended a very informative, very educational briefing sa PhilEquity last Saturday morning. At alam mo, nakikinig ako dyan sa mga experts sa PhilEquity. Nanginginig ako eh. Nanginginig ako sa excitement dahil sabi nga nila, at ako, suporta ako dyan, let us bet on the Philippines. Pusta tayo sa Pilipinas, ba't sabay iba tayo pupusta? Bago yung pag-usapan yung tungkol sa PhilEquity dahil sasabihin ko na sa mga tagapakinig natin, nandyan yung PhilEquity, bisita natin mamaya sa ating programa. Pero may tumawag kagad sa ating telepono, 882-2378. Hindi ko pa nababanggit, meron ng tumawag sa 882-2378, si Bernadine ng taga Novaliches. Hello, good Bernadine. Morning. Hello, good morning po, Mr. Colayco. Yes, ma'am. Si Ma'am Bernadine, Mr. Colayco, siya yung nanalo. Siya yung nanalo last week. Sa dating 2,015 pesos. Yes. Ma'am Bernadine, pwede nyo bang hinaan yung radyo nyo? Yung feedback Nagpi-feedback? Opo. Hinaan nyo lang. Opo, sandali lang po. Okay. Opo. Okay, Ma'am Bernadine, kayo yung nanalo. Ano ang gagawin nyo sa 2,015 pesos? Sabihan nyo nga ng mabilisan. Ano yung gagawin nyo sa 2,015 pesos? I-divide ko po into 2 portions, tig 1,000 pesos. Yung first 1,000 pesos po, magpapay-roll po ako ng mga pisang ko, 4 sila. Para sa fraction ng parel, ang pension po ng 250 pesos per 3 months. Kaya doon na... Hello, Ma'am Bernadine, yung radyo nyo po. Radyo nyo, pakihina nyo. Hello? Opo? Yan, hello?
Yan, thank you Ma'am Bernadine. Kaya naman kayo ang napili namin dahil yung gagawin nyo sa 2,015 pesos very worthwhile. Yung kumbaga talagang paggagastos niya sulit na sulit. So maraming salamat Sir Ma'am Bernadine. FJC, thank you meron kang po gustong ng sabihin? marami sa pera mo, palaguin mo. Yes. Salamat Bernadine. Maganda yung iyong plano dahil yan ay pagpalago hindi lang ng pera, kundi ng kakayahan. Right. Opo. Thank you, Ma'am Marami Bernadine. pong paggagamitan ng employment. Maraming salamat. Maraming salamat. Bernadine. Makinig ka lalo lalo na meron tayong panauhin ngayon. Pwedeng mapag-aralan ko anong gagawin sa perang nakukuha. Dapat palaguin. Pero bago ang lahat, Armand, bago natin to bring in our special guest today, as usual, inumpisa natin ang ating episode sa ating Pitik Economy. Yes, pera, trabaho, Presyo, trabaho at kita. Sabi nga ni Secretary Sialabito, tinitignan natin ang ekonomiya sa tatlong pinipitik na yan. So ngayon, nakafocus tayo doon sa trabaho. Napakaganda daw ng unemployment numbers. Ewan ko kung pakibigay nga, Armand. Oo, yung unemployment. Ang latest dyan. Ang unemployment rate daw natin ngayon, 6%. Napakaganda niyan. Oo, compared nito mga nakaraang 5-6 na taon na halos magdo-double digit. Ito, bumababa na. Ibig sabihin nun, bumababa yung unemployment na marami nagkakatrabaho. Pero FJC, kaya natin pinag-usapan yung trabaho kasi buwan ng Marso ngayon, pag Marso, naalala natin lagi sa kalendaryo, sa mga nag-aaral, lahat tayo, karamihan, nag-aaral, pagdating ng Marso, graduation. Almost 600,000 ang college graduates this March. 600,000. Maghahanap yan ng trabaho. Correct. Dati, 25 years ago, nung ako gumraduate ng college, parang hirap. Makikipagsapalaran ka talaga. Pero yung inattendan mo last Saturday, Bet on the Philippines ang una mong binanggit sa akin. Oo nga, because all the numbers are proving good for the Philippines laban sa ibang mga bansa, lalo na sa North America and Europe. No? Asia is really emerging as the promised for good economics sa buong mundo. So lahat ngayon tumitingin sa Asia. In fact, iba pinapasok ang pera sa Asia. And among the Asian countries, Pilipinas ay gumaganda. Kasama ba tayo doon na naambunan? Of course. Hindi tayo hindi maambunan. In fact, that's why our capital markets are growing. No? Ano po yung capital market ulit? Yung stock market, yung bond market, yung mga financial instruments na pinaglalagakan ng salapi. And I'm happy to note that madami ng individual Filipinos ngayon ay nakakasali na. Alam mo, FJC, yan yung madalas tinatanong sa atin, lalo na yung mga nagte-text dito sa ating programa. Kaya paalala, pwede kayong mag-text sa 0921-431-1044. Kung meron kayong tanong o gusto nyo magbigay ng opinion, lalo na kung gusto nyo parinig ang boses nyo, katulad ng ginawa ni Ma'am Bernadine, tawag po kayo sa 882-2378. Ano yung sinasabi kong kadalasan tanong nila? Paano ako lalahok dyan? Paano ako sasali dyan? Ang hirap yata mag-invest dyan sa sinasabi yung stock market. Alam mo kasi ang pananaw ng karamihan sa atin, lalo na individuals or households for that matter, yung daw investment, pangmayaman lang. No nga, malaking pera yata. Nako, i-debunk mamaya ng guest natin yan. Hindi pangmayaman yan. Sa 5,000, 10,000, makakasali ka na. Sa stock market? Oo. Saka natin pag-usapan ng mechanics. For now, ang sinasabi ko lang, bago natin dalhin yung ating panauhin, the fact na obligasyon natin lahat yumaman. At sabi nga ng mga dalubhasa sa buong mundo, never depend on one single source of income. Never depend on one single source of income. Isa lang ang employer ko 8 to 5 ako nire-require magtrabaho doon. Yan nga ang problema. Ang kadalasan sa atin, hindi nila napapalawak ang kakayahan nila dahil umaasa lang sila sa kanilang sariling kakayahan. Samantalang, maghanap pa ako sideline. Magsa-sideline ka. Pero sideline, hindi ka naman makakapagtrabaho more than 24 hours a day. No? So hindi mo, ang kakayanan mo, limitado lang sa oras mo at saka sa health mo. Yung oras mo, kailangan mo matulog. So kung aasa ka lang sa oras na available sa iyo at sa iyong individual na kakayahan, limitado pa rin. Kaya kailangan maging matuto ka maging passive entrepreneur. Passive entrepreneur. Making your money work for you. Hindi lang yung kumikita ka at akala mo yung kinikita mo gagamitin mo sa sideline
active entrepreneurship yun eh. Kasi depende pa rin sa oras mo. Yan ba? Maaasahan ng lahat. Dahil kung lalo na kung may pamilya ka, mag-aalaga ka pa ng bata, talagang kulang ang oras mo. So dapat matuto ka, yung adhikain ng atin sa Colayco Financial Education, yung 30 pesos a day, kala nyo baliwala, 1,000 yan buwan-buwan. Pwedeng palaguin yan na makikipagsosyo ka sa napakalalaking mga kumpanya. Imagine, investor ka sa SM, investor ka sa Ayala, investor ka sa Summit, investor ka sa San Miguel. Ang dami-dami mong kasosyo. Okay. Yun ang sinasabi natin collective investing. So hindi to bangko, hindi to savings account? Hindi. Savings account, walang mangyayari sa'yo dyan. Less than 1% per year. Talo ka pa sa inflasyon. Di ba? So anyway, ang gusto natin daglayin ng diin ngayong araw na to, yung obligasyon natin na kahit papano buksan ang ating kalooban at ang ating mata na meron tayong kakayahan sa tinatawag na collective investing. Kumbaga sa Tagalog, bakasan. Bakas, di ba? At mayroong isang dalubhasa na nagpapalago. Ikaw yun? Ikaw? Hindi ako yun. Hindi ako marunong nun. Ang alam ko kung sino yun. Okay. Pero hindi ako yun. Mga tagapakinig natin, ang pera mo, palaguin mo. Kaya tumuto kayo rito or makilahok kayo sa aming talakayan. Kung meron kayong gustong itanong, papaulit ko lang FJC mag-text kayo sa 0921-431-1044 or tumawag kayo. Parinig nyo ang inyong boses. Tawag kayo sa 882-2378. Sino ba yung papakilala mo, FJC? Bago lahat, introduce natin muna ano ang nire-represent ang kumpanya, yung tinatawag na PhilEquity. Okay, PhilEquity is a fund manager. Ang kanilang mutual fund is PhilEquity Strategic Growth Fund yata. Hindi ko maalala kung anong pangalan. But anyway, PhilEquity sila kilala. Okay. They're the longest running mutual fund, yung collective investing. Ano yung mutual fund? Yan ang tinatawag natin parati na the greatest social democratizer. Ang ibig sabihin, dahil bakas-bakas pera natin, kahit na maliit kang investor, pwede kang lumago, kabakas mo yung malalaki at mga dalubhasang investors na pinapalago ang kanilang pera sa paraan na ini-invest nila sa malalaking kumpanya. At sila ang namimili kung saan ilalagak ang salapi mo. Ang PhilEquity is one of the pioneers. Yan ba ang pinakatanda? Very Tinatanong successful. itong cellphone number ending 9173. Sino raw yung PhilEquity? Sino? Oo. Bayanan natin yung ating guest ngayon. Text kagad Mag-explain. Sino sila at anong K nila para magsalita tungkol sa collective investing sa mutual fund. Introduce mo na, Arman, ang ating special guest. Ito po ay nagre-represent, hawak mo ma'am, marketing and pagpapakilala talaga kung sino, ang PhilEquity. Wala pong iba kundi si Miss Darlene C. Welcome to the show, Ma'am Darlene. Welcome, Darlene. Thank you for coming. Sir. Thank you, sir, for inviting me. Salamat po. Alam mo, bilib ako sa tatay mo. Si Henry C? Hindi. Hindi ba? Si Wilson C. Wilson C. Bakit sino ba itong Wilson C? Kung ikaw papasok sa stock market, bigay mo na lang yung pera mo sa kanya. Huwag ka na lang ikaw ang pumasok. Kung wala ka rin lang panahon at wala ka rin lang kaalaman. So, bibigyan lang natin ng konting background. Sige. Bago magsalita si Darlene. Ako, sa Colayco Foundation, from the very beginning when we started, PhilEquity na sinasabi. Hindi ko pa sila kilala noon. Hindi ko pa sila kilala talaga. Dahil binabasa ko lang, nakikita ko. Naku, pikit mata, ilalagay mo yung pera mo sa kanila. Lumalago. Diba? Para silang magikero. So sa isang buwan, 2 buwan, yayaman na, doble? Hindi buwanan ang tingin dyan. Hindi buwanan. Taunan. Kung naglagay ka sa kanila nung 94, 1 peso lang yata noon, diba? Magkano ngayon? 39 pesos na po. 39 pesos na? Biruin 20 mo? 20 years yun, sir. 20 years. Anong average kita doon? 20%. 20% per year. 20% per year Compounded. since 1994. Compounded. So, yung piso mo dati, Naging 39 pesos. naging 39 pesos na ngayon. Habang natutulog ka, ha? Magkano naman, Darlene, ang kailangan ilagay? Ako, gusto ko, ating mga taga-subaybay ngayon, gusto ko na mag-umpisa magtabi ng pera. Magkano para makapasok ako?
So for PhilEquity Fund po, yung minimum dun is 5,000 pesos lang. 5,000 pesos para pumasok. 5,000 pesos, tama po. Mag-umpisa. Mag-umpisa. Kung gusto mo naman magdagdag, 1,000 pesos lang yung minimum. Yung ba pwedeng araw-araw? Pwedeng araw-araw, pwedeng Walang obligasyon. walang obligasyon po. Walang... Pwedeng 2 times a month. Pwedeng 2 times a month, Pwedeng- pwedeng once a year. Paano, Ma'am Pwede. Darlene, pag hindi ako nakadagdag? Walang ano man. Walang mangyayari. Walang O, mangyayari. Walang hindi, penalty. Walang Walang penalty, penalty. walang termination. Di ba pag may FJC, yung mga iba dating... Yung mga annuities, yung mga plano. Oo. Oo, na terminate o naglalapse daw. Kung baga dito, hindi mo kailangan maghulog every year, every month, every day. Nasa inyo po yung kung kailan nyo gusto maghulog. So yung 5,000 pesos Times 39. kung Kung may 5,000 pesos ka nung nag-umpisa sila, magkano na ngayon yun? Times 39. 195,000 Ganun ba yun? times Oo, more or 39 less. yung 5,000 mo dati 195,000 na. Pwede nang pang college sa ano yun? Sa mid-range school. So kung may 50,000 ka rin, ganun din yun, di ba? Oh, Kung may 50,000 ka nun, 1.9 1.9 million. million. Tama po. Oh. Ganun pala yun. Ganun kalaki ang Ilan na kaya ang merong may 1.9 million sa bulsa nila ngayon? Nako. Actually, nung madami kaming mga kliyente na nagsimula nung 1994 or 1995, na actually milyonaryo na ngayon. Nagsimula lang sila ng 5,000 pesos. Na Ay, sigurado. Oo. milyonaryo na sila ngayon. Yeah. Sayang, hindi ko kayo kilala noon. pero Hindi ko sila kilala noon. biro mo yung 1 million nga. 1 million, kung may 1 million ka noon, 195 million ka ngayon. hindi naman, times 39. Ay, times 40. Oo, so 39 million. Tama po. Ganun bang kalaki? Ganun ba? Mahirap na ubusin yun. Saan may, pwede ba ako Darlene, mag-commercial paano ba? muna? Pupunta na akong PhilEquity. Alam mo, maraming kaming followers sa Cebu. I'm asking you directly. Meron ba kayong opisina sa Cebu? Wala po kaming opisina sa Cebu. Pero meron po kaming mga branches na partner namin, na Western Union branches, na pwede kayong pumunta doon at pag-submit ng forms ninyo doon. Pwede siguro din sa opisina ng KSK. Pwede Yung aming sa Colayco Family. Meron tayong opisina sa Cebu. Yes. Hindi ko naman masabi sa kanila na makakakomment. This happened just the other day. Dalawa yung tumawag sa akin. Sabi ko, well, we can entertain you, pero I will find out kung may opisina sa Visayas ang PhilEquity. Iisa lang kasi yung opisina namin dito sa Saan mo Manila. ba yung opisina nyo dito sa Opisina Maynila? namin nasa Ortigas. Ortigas. So, Philippine Stock Exchange Center. Ang tech-tight, In tawagin. tech-type. Ano bang ginagawa doon sa pera? Yung binigay sa inyo na minimum na pang-umpisa, sabi nyo, Ma'am Darlene, 5,000 pesos. Ano ba nangyayari doon sa 5,000 pesos? Anong magic yung ginagawa nyo? Sabi ni Mr. Colayco, parang magikero kayo. Pero what actually happens doon sa 5,000 pesos? So, sa 5,000 pesos na yun, kinokolekta yan sa lahat ng investors for that day. At pagkatapos, yung fund manager namin ay ginagastos niya para sa stock market. Bumibili siya ng Bumibili stock. siya ng mga stocks sa PSEI or sa Philippine Stock Exchange. Kayo pumipili. Kami po yung pumipili nun. So, hindi niyo na kailangan pumili kung anong stock yung gusto ninyo. Kasi meron na kayong fund manager na siya yung pipili at kung saan niya Utusan ko kayo kung anong stock ang bibilin. Hindi po. Yung fund manager po yung magde-decide. Wala kaming diskarte. Wala. Kahit na mag-iiyak kami sa pintuan, Darling, gusto ko dito. Wala, hindi pwede. Hindi pwede, sir. Kasi yun nga yung, kumbaga, yan yung experience ng fund manager. Siya yung pumipili ng stocks kung saan siyang i-investahan. So, anong batayan niya? What's his basis? Na dito niya ilalagay at hindi dito. Madami. Anong bottom line? Ano yung kanyang basihan? Bali, ang dami kasing stocks sa Philippine Stock Ilan ba yan? Exchange, no? Ilan? Mga 200 or 300 na ata. Ang pinagpipilian. Pagpipilian niya. So, yung usually na tinitignan niya is yung fundamentals ng isang kumpanya. So, titignan niya muna aaralin niya muna yung financial statements. A-analyze niya yung financial statements. Tapos, doon siya magbe-base. Meron din kaming mga research na staff na nagtutulong sa kanya para i-advise siya kung saan niya ilalagay. So, tinitignan yung industriya, Industriya, yung mga tao, yung mga tao, baka yung
baka hindi trustworthy o baka Tama. kasama yon sa Tama. mga baka may kaso yan, mga ganyan o baka so lahat tinitignan nyo sa Lahat madaling salita. tinitignan niya. Hindi lang yung Lahat. kumpanya na yun, yung industriya, yung sitwasyon sa bansa. Actually, kahit yung sa global economy, yun din yung tinitignan Kasi niya. apektado tayo Apektado rito. din tayo doon. Yan nga ako, nakikita ko mismo na ako personally, sinasabi ko sa mga nakikinig, hindi ako nag-i-invest diretso sa stock market dahil bobo ko dyan. Hindi ko alam kung paano pipiliin kong stock. Pinababayaan ko na kina Wilson C. At sila ang Phil Equity, sila ang marunong. Lahat ng apo ko nasa Phil Equity. Pero matanong ko lang, di ba pwede naman ako, Ma'am Darlene, lalo na ngayon, nauuso yung mga online trading. Di ba pwede naman akong bumili ng sarili kong shares of stock? Oo. Pwede naman akong bumili ng sarili ko, di ba? Pwede naman. Pero kung baga, bakit mo gagawin yun kung hindi mo naman binabantayan yung market araw-araw? At biglang kung sakaling bumagsak bigla yung stock na yun, matsyempohan mo ba na ilalabas mo agad? Pero marami nagpo-promote ngayon yung mga online trading. Ganyan din, maliit yung amount. 5,000 lang din 5,000 ata. pesos. Pwede na pong diretso daw. Diretso daw bumili Diretso. ng stock market. Ang maganda 5,000? Ay, pwede Online ba sa trading. stock market yun? Hindi, pwede ka na mag-umpisa ng Is that true? pwede, I think, I can Pwede. go to a broker directly 10,000 I think one of them. Hindi. Online. You're not facing up any broker. Online. You have to go to a broker. Hindi pwedeng hindi. Pero online broker nga. Online 5,000 pesos. Hindi ko Pwede alam ka na, yan dahil, pwede ka na mag-umpisa. Pero pag ginawa ko ba sarili ko on my own, sabi nga nung iba if I do it on my own hustle, pwede ko naman matapatan yung Phil Equity, FJC. Ito, gumawa ako ng numero dito. This is for the past 5 years lang. So sana mahingi natin kay Darlene kung meron kang number. 20 years. Kasi 20 years na ang Phil Equity, di ba? 20 years na po yung Phil Equity. Ang tama ba to? Ang tingin ko kasi, kung ako yung namimili at sabihin ko, maganda yung San Miguel. Sabi nila, magandang kumpanya. Siyempre, pinakamalaking Yung food. BPI daw, sabi magandang kumpanya. 160 years Meralco. old na yun Meralco, silang may monopolya ng kuryente. So 5 years ago, bumili ko ng San Miguel. Halimbawa, ngayon, Hindi nalugi yan. Hindi nalugi ang San Miguel. Buhay ang San Miguel. Pero nakita ko yung presyo, kumita na ako ng 14 or 15%. 5 years. 5 years. Yun ang computation ko. Yung BPI, 123%. Kung nabili ko ng piso, 123 na yung pera ko. Kung nabili mo ng piso, 223 na. At 223 na. Dumoble. Mahigit dumoble. Oo. O di maganda. 5 years. Meralco, naging 150 na. So yung 50% 50% growth So, sa 5 nakaraang years. 5 taon. Oo. O di maganda. Maganda kung titignan mo, pero basta batay mo sa inflation, okay lang. Kung Phil Equity, triple na Hindi lang 1.9 doble? times Ha? 5 years. 5 years. Totoo ba yan, Ma'am Darlene? 189%. Nasa Tama note, ba? Tama po yun, sir. nasa So- notebook lang ni FJC. Ewan ko kung ano. Kasi pag minsan sa notebook niya, piti yung listahan ng karera yata sa kabayo, naka-lista dyan. Totoo ba yung sinasabi ni Sir FJC? Arman, totoo po yun. Kung pumunta po kayo sa website namin, www.philequity.net, doon niyo po makikita yung returns ng Phil Equity Fund. So sa 5 years na sinasabi ni Sir Colayco, 189% already as of yesterday ito. 100. 89%. So kung naglagay ako ng 1,000, magkano na ngayon yun? 1,000. Almost 3,000 na. Almost 3,000 na po. Wow. Pero ang sinasabi ko, kaya yung 3 apo ko masaya Kasi the moment pinanganak sila, binili na sila ng Phil Equity nung lola nila. Okay. So, Darlene, ito ba may kasiguruhan? Hindi po kami nagsisigurado sa mga stock picks namin. At saka yung hinulog ninyo Hindi kayo na, nagagaranti. hindi kami Hindi nagagaranti. kayo nangangako na dodoble yung pera after 5 years. Hindi po. Pero historically, sa kasaysayan, mula nung nakaraang 20 years. 20 years, 20 years. kung nag-average sila ng 20
percent. So every 3,000. 3 years o wala pang 4 na taon, doble na yung pera. Tama ba yun, FJC? Oo. Kung ma-maintain yun. Kung ma-maintain. Or nitong nakaraang 20 taon, wala pang 4 na taon, every 4 years nagdodoble yung pera nila. Kapag sila pero walang guarantee yun dahil may taon na nalugi. Or dahil bumaba. Lahat kasi nalugi. Okay. Sabi mo, Man Darlene, kanina, yung 5,000 pesos, bakas-bakas in term ni FJC, pinagkakatiwala dun sa fund manager kanyo, hindi ko na kailangan pag-aralan kung anong stock doon, kasi halos mag-300 kumpanya na yung nandun sa stock market. Para pag-aralan mo yan, ito, mauubos na yung konting buhok mo na iyon. Pipito na lang itong natitirang buhok ko, mawawala pa. So, kayo na ang mamimili kung anong stock. Kami na po ang namimili ng So, depende sa inyong pag-aaral, pagsusurik. Yes. At mukhang the past 20 years, mukhang okay ang inyong pag-aaral at pagpili dahil nag-average ka ng 20% compounded per year. Yes. Bakit hindi nyo mapangako, pinag-aralan nyo pala? Hindi naman kami nakaka-promise na guaranteed kasi hindi mo naman alam, baka bukas bigla na lang magkaku tayo, di ba? Kagaya nung 87, nagkaku. Kagaya nung 2008, bumagsak ang financial market sa Amerika. Damay tayo. Yan sinasabi ni Darlene na yung mga dalubhasa nila, hindi lang Pilipinas ang tinitignan. Tinitignan niyo yung mga nangyayari sa Europe. Sa Europe, sa US, sa Japan. Sa Japan. Lahat ng bansa pinag-aaralan namin. Ako talagang nag-attend na lang sa mga briefing nila, doon ako natututo. Ano ba yung inattendan mong briefing last Saturday ng PhilEquity FJC bago tayo mag-break? Outlook for 2015. Kung ano yung pwedeng asahan nangyayari sa mundo at anong kalagayan ng Pilipinas, economically speaking, against the world, against Asia, against Europe, against America, North America, para malaman natin naman ano yung kalagayan ng ating bansa. At anong pagkatapos nyo ng investor briefing, kayo ba ay natatakot, excited? Gusto nyo ba maglabas ng... Gusto ko pa maglabas dahil nga kung kailan ka papupusta sa Pilipinas, kundi ngayon. Dahil iba na Ang tingin ko doon, Darlene, please confirm or disagree. Ang tingin ko kasi sa Pilipinas, new normal na tayo. Tama po yun. Iba na ang Pilipinas compared to 10 years ago, 5 years ago. Actually, Bakit nyo nasasabi po yun? 2 years ago, binigyan tayo ng investment rating. Ano ibig sabihin nun? Parati sinasabi namin yun pero can you explain sa ating audience? So may mga rating agencies tayo abroad, so called S&P, Moody's, and Fitch. Sila po ang nag-aaral ng mga bansa at kalagayan ng mga bansa. Okay. At based on doon nila binibigyan ng ratings. Kung baga, letter A, letter B, A being the highest, B being the rating lowest. Meaning, ito bang bansa to makakabayad ng utang o hindi? Makakabayad sila ng utang. Maganda talaga yung halaga ng bansa na to. Maganda yung outlook nila for the next 5 years, 10 years. Maganda yung investments. Maganda yung investments. Mas madaming papasok na investments sa bansa na to. Pero anong kinalaman nun sa akin, si Mang Cardo na nagmamaneho ngayon? O yung nakikinig sa atin ngayon sa nakikinig na empleyado na nakatune in dito sa DZXL 558. Kasi itong unang-unang radio station sa kaliwa, pag nagbukas ka ng radyo, Johnny Manubay, di ba? Nakikinig sila. Ano ngayon kung maganda yung mga rating? Ano pakinabang sa akin? Kapag binigyan po tayo ng magandang rating ng isang agency, doon po natin i-base yung mga jobs natin. Okay. So kapag maganda yung rating natin, aakit din po yung jobs dahil natin. Dahil papasok ang pera dito. Dahil papasok dito yung pera, mag-i-invest dito sa bansa na to. At lalaki yung mga trabaho natin. Pag lumaki ang trabaho, nagtatrabaho na ako. Gumaganda ang rating. Itong narinig ko lagi kay Mr. Colayco, pag Lunes, laging excited sa Pilipinas. And daming pangit na balita na narinig ko sa radyo o napapanood ko sa TV. Anong kinalaman sa akin, FJC? Alam mo, yung mga nababasa mo sa dyaryo, mga negative news, political lang yan please confirm or disagree. Ang tingin ko kasi sa Pilipinas, new normal na tayo. Tama po yun. Iba na ang Pilipinas compared to 10 years ago, 5 years ago. Actually, Bakit nyo nasasabi po yun? 2 years ago, binigyan tayo ng investment rating. Ano ibig sabihin nun? Parati sinasabi namin yun pero
Can you explain sa ating audience? So may mga rating agencies tayo abroad. So called S&P, Moody's, and Fitch. Sila po ang nag-aaral ng mga bansa at kalagayan ng mga bansa. Okay. At based on doon nila binibigyan ng ratings. Kung baga, letter A, letter B, A being the highest, B being the rating lowest. meaning, ito bang bansa to makakabayad ng utang o hindi? Makakabayad sila Ganun. ng utang. Maganda At talaga bakit? yung halaga ng bansa na to. Maganda yung outlook nila for the next 5 years, 10 Maganda years. yung investments. Maganda yung investments. Mas madaming papasok na investments sa bansa na to. Pero anong kinalaman nun sa akin si Mang Cardo na nagmamaneho ngayon o yung nakikinig sa atin Ang ngayon pakialam sa niya dyan? nakikinig na empleyado na nakatune in dito sa DZXL 558. Kasi itong unang-unang radio station sa kaliwa pag nagbukas ka ng radyo, Johnny Manubay, di ba? Nakikinig sila. Ano ngayon kung maganda yung mga rating? Ano pakinabang sa akin? Oo. Kapag binigyan po tayo ng magandang rating ng isang agency, doon po natin i-base yung mga jobs natin. Okay. So kapag maganda yung rating natin, aakit din po yung jobs Dahil natin. papasok ang pera Dahil dito. papasok dito yung pera, mag-i-invest dito sa bansa na to, at lalaki yung mga trabaho natin. Pag lumaki ang trabaho, nagtatrabaho na ako. Gumaganda ang rating. Itong narinig ko lagi kay Mr. Colayco, pag Lunes, laging excited sa Pilipinas. And daming pangit na balita na narinig ko sa radyo o napapanood ko sa TV. Anong kinalaman sa akin? FJC... Alam mo, yung mga nababasa mo sa dyaryo, mga negative news, political lang yan They come and go. Ang mga investors, alam nila yan. Na-factor na yan sa pagbasa sa Pilipinas. Bibigyan ko na lang kayo ng example. Sige nga. Sige. Pero bago mo ibigay yung example, Ma'am Darlene, pumapasok na kasi yung mga nagte-text sa atin. Yung mga nag-text sa 0921-431-1044. Kung gusto nyo magtanong tungkol sa pagpapalago ng pera, tungkol sa PhilEquity, tungkol sa mutual fund, dito po kayo magte-text sa 0921-431-1044 or parinig nyo ang inyong boses. Tanong nyo diretso kay Miss Darlene C. ng PhilEquity or kay Mr. Francisco Colayco ng Colayco Financial Education. Tawag kayo sa 882-2378 at habang parating po ang inyong mga text at mga tawag, tayo po ay magbe-break lang para sa ating mga sponsors. Aurum One Makati, professional yet high-touch guest services. Unique offering of business concierge service. Excellent room facilities. Aurum One Makati. Free Wi-Fi near the airport and Central District. Home-like comfort. Aurum One Makati. The first gold standard business hotel. Call 737-3800 to book now. Di ko sinasabi sa'yo na magkakakotse ka next year o magkakakondo ka next year. Di ko sinasabing magkaka-house and lot ka na may swimming pool at sariling bakuran o magiging manager ka ng sarili mong fast food restaurant. Di ko sinasabing makakapag-European tour kayo ni Mrs. next month o mapapag-aral si Bunso sa UP at si Kuya sa Ateneo sa susunod na pasukan. Di ko sinasabi ang lahat ng ito para bulahin ka na maraming pwedeng mangyari sa buhay mo bukod sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, walang mangyayari kung manonood ka lang. kskcoop.com. Sabi ko sa'yo, posible ang mga ito. Someone once said that you have two choices when you wake up every morning. Get back to sleep and dream again, or get up and chase your dream. If you choose to chase your dream, get in touch with us. Pera mo, palaguin mo. Call Colayco Foundation at 637-3731. 637-3731. Oras sa DZXL 558, maasahang public service, 33 minutes after 11. This news is brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 90 branches nationwide to serve you, EO Executive Optical exclusively distributes Scene and EO Eyewear. Bacteria, viruses, germs, foul odors, daming contaminants sa air. My solution? Everest Aircon. May healthy air filter that helps sterilize the air from contaminants. Cool, diba? Everest Aircon helps provide safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide.
DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Okay, ito po, nagbabalik si Arman Bencon ng Colayco Foundation at KSK Co-op. At syempre, si Mr. Francisco J. Colayco, FJC. Okay. FJC, meron kang bisita? Meron. At share niya yung sinasabi niya kanina before we took a break. Darlene, can you share naman sa ating audience? Ano yung mga nangyayari na magpagbigay ng, sabi nga positive news? Bakit lumalaganap ang pagsulong ng Pilipinas? Madami kasing pumapasok ng mga businesses dito. So kung dahil doon sa investment grade ba yan? Dahil doon sa investment grade. So nakikita nyo sa SM Mega Mall kung pumunta kayo doon. May mga H&M. Ang daming bagong mga stores. H&M, Uniqlo, pumapasok sila. Yung mga dating nakikita natin sa ibang bansa, no? Nandito na lahat. Yung mga naalala ko yung mga ibang kakilala ko na pumupunta pa sa ibang bansa para makita yung mga tindahan na yon. Ngayon nandito na. Lalo na yung mga luxury goods. Di ba kailan lang may nag-IPO? Sabi nga nila ba't ka pupunta sa Hong Kong? Nandito na. Mas mura pa. Yun lang ba, Darlene? Kahit nga sa gaming natin, si City of Dreams nandito na rin. Naku, yan daw entertainment city natin yan. Baka raw kuhanin yung negosyo ng Macau Mukhang. Talaga ba yun? Posibleng malaking industriya yung gaming natin. Ang ganda bang industriya yun? Para sa bansa? Para sa bansa kasi nakaka-create siya ng jobs, no? Bagay yun, libo-libo. Libo-libo. Sa akin, manpower intensive yan yung hospitality industry. Pero si Clarice Macaraeg, nagtatrabaho 8 to 5. So hindi naman siya minimum wage earner, mahigit sa minimum wage. Pero eto, nanay na siya, 2 anak, gusto niyang paghandaan yung nasa kolehiyo, syempre hindi naman niya paghahandaan kung paano lahat gastusin sa mga pumapasok na mga bagong tindahan o bagong pamamaraan ng paggastusin. Malamang never siya magkakasino sa buhay niya. Anong kinalaman nitong mga baka yung mga mayayaman lang yung mayaman, yung mahihirap hindi naman yumaman. Anong kailangan gawin nung anong kailangan natin gawin? Ako may sagot dyan. Baka si Darlene mayroon ding idea. Paano siyang ordinary citizen, paano siya sasali sa paglago? Bali, magde-deposit lang po siya ng 5,000 pesos sa bank accounts namin. Pwede siyang mag-visit ng website namin, www.philequity.net. Ano po bang spelling ng PhilEquity para sa benefit ng ating mga tagapakinig? P as in Papa, H as in Hotel, I as in India, L as in Lima, E as in Echo, Q as in Quiz, U as in U-turn, I as in India, T as in Tango, Y as in Yankee. Isang word lang yan. Isang word lang. PhilEquity. .net. PhilEquity.net. www.philequity.net. PhilEquity. PhilEquity.net. Pwede silang mag-download ng forms dyan? Pwede din sila mag-download ng forms dun sa website na yon. Paano ba ang proseso po? Paano ang proseso para makapaglagak sa PhilEquity, isang mutual fund na mabibigyan ako ng pagkakataon, tama ba to FJC, sasabihin natin, na makalahok dito sa pagganda ng takbo ng ekonomiya? Every Monday, binubulaga mo sila with your positive vibes. Pero siguro bago yan, maybe coming from Darlene, alam mo, kasi presentation nila, maliwanag yung mga na pananaw o sa loobin ng bawat na dapat meron ka bago ka pumasok sa ganitong paglagak ng investment, di ba? Yung tinatawag na cost averaging, kailangan dedicated ka na matagal yung pera mong nakapasok para mag-compound. Okay. So, ito hindi para dun sa papasok bukas at lalabas next month. Tama po yun. Tama ba yun? So, yung mutual fund po kasi is long-term po siya. Long-term so, by means? Long-term meaning 5 years, 3 to 5 years. Para iwan yung pera. Handa ka dapat na iiwan mo yung pera mo doon at tutubo na lang siya ng sarili. Lalago na lang siya. Paano lalago? Hindi mo naman pinapangako. Sabi mo kanina. Ano ba nangyayari doon sa pera? Saan nyo nilalagay? Saan nyo nilalagay na pag binili nyo sa stock market?
nagtataka nyo kanina, bakit hindi nyo mapangako sa akin? Sa stock market ba hindi napapangako yung kita? Hindi po talaga nangako kami ng kumikita yung stock market dahil as I said kanina, baka bukas bigla na lang tayo Hindi kontrolado. Hindi namin kontrolado. Baka bukas magkabagyo na lang. No, kagaya ng nangyari sa atin nung Yolanda. Sabi nyo, long term, invest long term. Pagbigyan nyo akong tanungin itong mga tinatanong ng mga invest long term. Mahabang panahon akong lugi, FJC? Ay, hindi. Mahabang panahon lugi. Maaaring malugi ka a few months, maging malugi ka 1 taon, pero bili ka naman ng bili. Hindi ba ang negosyo buy low, sell high? Okay. Ikaw, bumibili ka ng kalakal sa palengke, bilhin mo mura, bebenta mo mahal. Okay. Ganun din ang stock market. Siguro yung ginagawa ng PhilEquity. Pag mababa, bumibili sila. Sabi nung texter mataas, natin, binibenta nila. Sabi nung texter natin, cellphone ending 0808, i-compare daw natin yung mutual fund, PhilEquity, sa ibang klaseng investment. Kinwari lupa. Okay, lupa. Lupa versus PhilEquity or versus mutual fund. Kailan lang katakot-takot na email na tanggap ko. Uutang para bumili ng pre-selling. Na condo. Baba mas mura dahil sigurado daw pag matapos, marerenta nila. At tapos pag ayaw na nila, mabebenta na nila. Sa totoo lang, so pag-invest mo, hindi ko dapat uutang pag-invest. Walang kasiguruhan yan Lalo na kung madami ka pang utang. Yung kikitain, kwento lang ng developer yun Maaaring matapos niya yung product, maaaring hindi. Okay. Assuming matapos niya, makakakuha ko ba na magre-renta nagbabayad? Maghahanap. Walang kasiguruhan. Ngayon, kung ayaw mo, bebenta mo, subukan mo ibenta yan. Baka abutin ka ng siyam-siyam dahil hindi liquid ang investment na yan. Itong mutual fund, PhilEquity, sabihin mo na, binabili mo ng 30 pesos, ngayon 39 na, nagka-emergency ka. Mabibenta ba yan? Mabilis ba? Mabibenta po siya. Ganong kabilis makukuha yung pera? After 7 days po, cleared na po yung funds. No? So 7 days, sigurado 7 na days ako. nasa bank account nyo na. Naalala ko tuloy yung yung liquidity kasi, nakakalimutan ng mga investor yan Teka, sa lupa Sa lupa, meron kami dating maliit na lupa doon sa Tagaytay. Tumaas, mahigit triple yung lupa kasi bagong kasal pa lang yata ako nun. Parang niregalo sa amin, maliit na lupa doon sa maliit na subdivision. Mahigit triple yung halaga. 1 taon mahigit bago namin naibenta. Kasi ang... Nabenta mo sa triple presyo o sa ibang presyo? Halos triple. Hindi doon sa... Pero ano yun, mga matagal. Ang punto ko lang, bigla ko naalala, 7 days daw mabibigay na yung benta. Di ba maghahanap pa ako ng magbebenta o kung sinong bibili noong shares ko sa mutual fund? Ganun ba yun? Sa stock market daw sa stock market, di ba, buy and sell. Naghahanap ako ng magbebenta. Maghahanap din ako ng bibili kapag ibebenta ko na. Sa stock market. Sa mutual fund kasi, kami na yung bibili ng shares mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan... Yung pondo mismo? Yes, yung pondo na yun, kung ano yung shares na nakukuha mo doon, kami na yung bibili nun. So, kung bukas gusto mo nang ibenta, kami din yung bibili ng shares na yun. Yung apo ko, meron akong education fund sa kanya, naging scholar. Hindi ko ba na kailangan yun? Sabi ng magulang, kuhanin na lang natin cash, kailangan natin pambili ng... Pang-araw-araw. Hindi, pag something else. Yun, halimbawa, meron siyang, sabihin natin, $500,000. Sabihin, PhilEquity, kailangan namin yung 500,000 worth. Meron kaming, at 40 pesos, sabihin natin, meron kaming 10,000 shares, halimbawa. So yung kayo na bibili nun? Kami na po yung bibili nun. At the given price for that day. Kung ano yung presyo sa araw na yun. Kung ano yung presyo sa araw na yun, yun din ang conversion rate natin. Okay. Tatanong ko lang yung tinanong nung cellphone ending number 9316 So, kanino ko bibili sa PhilEquity? Kanino ko ibebenta yung nabili ko sa PhilEquity? Sa PhilEquity din? Tama ba, Ma'am Darlene? Sa PhilEquity din pupunta yung shares. At pagkatapos, kung may bibili ulit, dun po ipapasa yung shares na yun. Nasa butuan ako Paano? Paano ko sasabihin sa PhilEquity? Bali, lahat po ng mga transaction natin, we can do it online, via fax. Pwede din kayo pumunta ng branch namin sa Ortigas. O kaya sa Western Union partner namin. Pero linawin ko lang
bibili ako ng shares ng PhilEquity sa PhilEquity. Tama. Pag gusto ko siyang ibenta dahil lumago yung halaga. Sabi nyo kanina, nag-umpisa kayo piso. Ngayon, 39 na pagkatapos ng 20 taon. Kanino ko ibebenta yung hawak ko na shares ng PhilEquity? Kay PhilEquity din pala. Kay PhilEquity din. Hindi na ako maghanap ng iba pang buyer. Hindi mo na kailangan maghanap. Hindi na ako kailangan mag-classified ads. Hindi na kailangan yun. O magpo-post sa Facebook ko na binebenta ko yung shares ng PhilEquity ko. Hindi na po. Hindi na. Kay PhilEquity ko lang din ibebenta. That is true for all mutual funds o sa PhilEquity lang? All mutual funds po yun. Bibilin mo ba pag binenta ko sa inyo, PhilEquity, pag binenta ko ulit? Yes, bibilin namin po yun. Sa presyong gusto ko? Hindi po. Saang presyo? Bali, araw-araw po may isang presyo lang po tayo. Doon tayo magbe-base. So, kung pwede ngayon, 39 pesos. Pwede maging 38 yan. Pwedeng maging 38. Pwede maging 42 din yan. Tinataas at baba mo. Binibase namin doon sa market share of lahat kung ng ano yung halaga noong fund. Mga stocks. So, ang nagbibigay halaga, yung merkado. Yes. Oo, kasi yan yung tanong. Hindi arbitrary na ang PhilEquity nagsabi, hindi, ganito kami ngayon. Kumbaga ikaw, nagbebenta ka ng produkto mo, ikaw ang nagpipresyo. Kayo, sa PhilEquity, sino nagpipresyo? Kino-compute po namin yun. May external auditor po kami na kino-compute yung halaga ng lahat ng mga stocks na hawak ng PhilEquity. At doon tayo binibase yung presyo. Araw-araw yun? Araw-araw nagpapalit. Pero saan ko makikita yung presyo? Doon ulit sa website sa natin. Website, yes. Sa website. PhilEquity.net. Basahin ko lang yung mga pumapasok na text. Meron sa computer, meron dito sa naimprenta. Good AM, Mr. Colayco, 5,000 po ba ang pinakamababang hulog? 5,000 po yung minimum initial investment. So, minimum initial investment. So, kung first-time investor ka, 5,000 pesos. Okay. Bakit nyo po binigyan din yung first-time investor? Kapag sa pangalawang pagkakataon, pangatlo, or yung sabi ni FJC, regular niyang ginagawa, magkano na lang po yung minimum? 1,000 pesos. 1,000. Ito naman, pagbigyan mo muna FJC, taga Cabanatuan City po ako, from cellphone number ending 7653. Interesado po ako, paano makakasali? Bali, mag-email na lang kayo sa amin. O kaya visit our website ulit. May email address po ako ibibigay. It's ask@philequity.net. Kahit hingin nyo na lang yung mga forms doon at mag-i-email po kami ng reply with the forms. At pagkatapos nun, pwede nyong i-submit yung forms niyo dito sa office namin sa Ortigas o kaya mag-visit lang kayo ng isang Western Union branch na partner namin. Yung mga Western Union branches, sila na yung magpapadala. Parang Western Union sa inyo, ano lang sila, parang courier lang. Yes, pero Western Union EBIS branches only. Oo. So, Oscar Carpio ng Alaminos, Laguna, na interesado daw siya sa PhilEquity. Noon nga pa naririnig kay Mr. Colayco, tumingin po kayo ng Western Union, EBIS na Western Union, pwede nilang tanggapin ang inyong application form. Okay? Gusto kong magkaroon ng investment sa PhilEquity. Paano po mag-start? Parang cellphone number ending 6719. Go to the internet. Pinakamadali, pinakamabilis. Tama ba, Miss Darlene? Tama po. Tapos i-download nila, tapos ipapadala sa opisina nyo. Nandoon din yung mailing address. Nandoon din po. Okay. From Arnel Pangilinan, meron na bang pangyayari na hindi kumita yung 5,000 ko sa PhilEquity? Meron na po. For example, like sinabi ni Mr. Colayco, noong 1997, nahulog yung stock market ng 50%. Okay. Yung PhilEquity naman. Hindi, talo na ako. Talo na yun. Pero that's why, ina-advise namin na at least 3 to 5 years yung... Kasi yung kwento mo ngayon, Darlene, ba 2007, bumili, lagawin natin piso, halimbawa piso noon. Noong 2008, bumagsak siya ng 40%. Yes. Naging 60 centavos na lang, di ba? Noong 2009, nakabawi na ba siya? Nakabawi na siya 60%. Nabawi na niya yung talo niya. Nabawi na niya yung talo niya. So natalo ng 40 nung isang taon. Nanalo ng 60. Kasunod na taon naman, 60% yung paglago. So suma total nun, lumago ng 20% sa loob ng 2 taon. Tama ba yun? Tama po. Tama? Pero walang guarantee yun. Walang guarantee. Hindi namin ginaguarantee yun. Alam mo, isa pang gusto kong share. Ayoko manggaling sa ito, Darlene. Dapat sa akin manggaling to dahil nakikita ko sa mga
aaral ko, pagsusuri ng mga funds, yung galing ng fund manager, hindi doon sa pagtumataas eh. Kung bumababa. Kung paano silang gumalaw na silang pinakamaliit na talo. Hindi ba yung sinasabi natin parati, focus on the risk. Right. Hindi doon sa gain. Right. Sa ating pagbabalik, magpo-pause na lang tayo ng maikling-maikli. Yan ang mga itatanong na natin, yung mga tanong ni Cathy from Davao City, yung tanong ni Ma'am Aurora, gaano ka-safe at paano namin malalaman na hindi scam yung PhilEquity? Sino raw ang nagbabantay sa inyo at sino ang tatakbuhan? Makaitakbo ni Darlene ang pera nyo. At sino raw yung FJC, ang tanong nung cellphone number ending 7061, pwera sa iyo, sino raw ang pwedeng takbuhan kapag may problema sa mutual funds. Sasagutin po lahat ng inyong mga tanong sa ating pagbabalik dito sa ating programang Ang Pera Mo, Palaguin Mo dito sa DZXL 558, maasahang public service. That news was brought to you by National Nutrition Council. Anong pinagkaiba nito? At nito? Isa may plema, isa wala. Yung isa matagal na, yung isa kakasimula lang. May pinagkaiba nga ba? Yung isa malala, yung isa mild lang. Pero parehas lang na ubong may plema na maaaring parehong puno ng bakterya. Bakterya? Mag Solmux. Solmux lang ang may bacteria expel action. Pulidong inilalabas ang plemang may bakterya sa mild o malalang ubo na maaaring di kaya ng iba. Woo! Sa ubong may plema, malala o mild man, Solmux is the one. Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Dance class na! Kili conscious ka ba? Don't let sweat and dark underarms limit the way you move. Use Rexona Whitening Deo for all-day freshness plus whiter underarms with everyday use. Kaya wag nang maging Kili conscious and just move with Kili confidence. And 5, 6, 5, 6, 7, 8. Use Rexona Whitening every day. Rexona, it won't let you down. Now available in a new Mega Deo Lotion Sachet. Maasahang public service, DZXL 558. Okay, nagbabalik tayo sa ating huling portion, FJC. Kasama natin si Miss Darlene C. ng PhilEquity at maraming pumapasok na text at meron nang tumatawag katulad ni Charlie Go na tumatawag from Pasig. Hello, Charlie. Yeah, good morning po sa inyong dalawa. Charlie, yes sir. Tanong ko lang sir, kung halimbawa i-dispose ko na yung pera na tinago nila, may interest ba? May commission sila? Ibaba ko sa... Good question Good question, Mang Charlie Ma'am Darlene C. of PhilEquity, meron daw ba kayong komisyon? Siguro tanungin ko Mang Charlie paano kayo kumikita PhilEquity kung nagba-buy and sell kayo sa ng shares of stock? Tama, di ba, Mang Charlie? Paano sila kumikita? Gusto nating malaman. Ngayon, ang inano ko lang, minsan, ang kikitain mo, tama lang sa bayad sa komisyon nila. Okay. Tama rin. Good question. Pero, Darlene, paano mong i-clarify yan? Sir Charlie, meron po tayong tinatawag na management fee. Yung management fee na po ito is ginagamit for yung kita namin is 1.5% lang. 1.5% per annum na yon. Pero yung sinasabi ni FJC na 39 pesos, net na yon sa 1.5%. Ano ibig sabihin ng net, FJC? Yung 39 pesos, Mr. Charlie, kung nabenta kung halimbawa, binili mo ng piso yun noon, ngayon 39 pesos na, neto na hunan lahat yun. Nakalabas na yung komisyon. Nakalabas na komisyon, lahat. Tsaka hindi komisyon yun, management fee ang tawag doon. Pagpamahala ng buong fund. At siyempre kailangan may tao sila, may computer sila, mayroon silang research. Hindi naman pwedeng libre yun. Sila masusunod dyan sa computation nila. Hindi sila ang nagko-compute nun. O isang third-party auditor. Outsource po yun, sir. Okay. Hindi ho ganun yun. Okay. Thank you, Mang Charlie ng Pasig. Okay. Darlene, sagutin mo yung magandang tanong kanina eh. Can you run away with our money? Kung pwede lang. Okay. Pero hindi po. Kasi regulated po kami by the SEC. Hawak niyo ba yung pera? Hindi po. Sino humahawak ng pera? So, sa office din namin, hindi kami naghahawak ng pera. Kailangan nyo mag-deposit sa bangko.
Teka. Nalilito na ako. Yung 5,000 pesos, gusto ko mag-invest sa mutual fund, binibida ni Mr. Colayco, Phil Equity. Pupunta ako sa opisina nyo or magda-download ako ng form galing sa inyong website, philequity.net. Tama po. Yung pera, paano ko pararating sa Phil Equity? Sabi nyo, hindi nyo tatanggapin sa opisina ninyo? Hindi kasi kami nagtatanggap ng pera, so kailangan nyo pumunta ng bangko at mag-deposit sa account ng Phil Equity. Bibigyan po kayo ng bangko ng isang deposit slip at yun po ang isa-submit ninyo sa Phil Equity. Tapos yung pera, sino nagkocontrol? Hindi nyo nahawakan. Pero i-withdraw nyo rin naman yung pera. Tama po. We-withdraw din namin yun at yun po ang gagamitin namin pag bibili ng stocks. Pwede bang withdraw nyo yun para gastusin sa mag-enjoy kayo sa buhay? Hindi rin. Bagong sasakyan. Hindi pwede. Bagong sasakyan ni Ma'am Darlene. Sino nagkocontrol na hindi nyo pwedeng gastusin yun sa hindi dapat? Sa accounting department na po namin yun. Kasi meron kaming mga agents na nagmamarket ng Phil Equity. Pero yung actual na pera na binigay ninyo sa Phil Equity ay hindi po pupunta sa agent na yun. Pupunta yun sa accounting department. Hindi ba meron tinatawag na custodian bank dyan? Tama po. Sila yung naghahawak ng stocks. Sila yung mahawak ng mismo yung binili yung stocks. Yung Kaya kailangan mabayaran yung binili yung stocks. Yes. Hindi nila hahabulin nila yung bayad noon, gano'n ba? So kung bumili kayong bayad, daang milyong stock ng, sabihin natin, Ayala, kailangan mabayaran yung broker na binilan yun. No? Tama. Yun. Hindi nyo pwedeng gastusin yung 100 million at magbiyahe kayo lahat, mag-enjoy. Yes, kasi wala kaming pambayad ng stocks sa kinabukasan. FJC, bagyan mo muna ako dahil dito sa mga print tsaka sa mga computer magkaiba to, dumadagsa. Yung iba galing pa sa malayo yung text nila, so mahaba ang biniyahe from Angeles City, from Laguna, from Davao, iba't ibang lugar, malalayo. At syempre sa Metro Manila. Yung iba, merong specific na tanong, common, saan ang office, miski na nabigyan na natin, bigyan natin na sa huling pagkakataon, Ma'am Darlene, saan ang office, ano yung website, tapos isusunod ko muna bago nyo ibigay yung exact office address, tsaka landline daw. Yung landline namin is 689-8080. 689-8080. 689-8080. Yan po ang landline ng Phil Equity. At saan po ang opisina, Ma'am Darlene? Ang exact office address natin ay at 2104 East Tower, Philippine Stock Exchange Center, Ortigas, Pasig sa City. Pasig po yan, yung tech-tight na tinatawag. Ito naman sa cellphone number ending 0164. Tatanong ko on air, pero bigay ko na lang namin yung number sa inyo, Ma'am Darlene. Pwede po bang personal makausap si Darlene C? Personal, gusto ko pa kayo makita. So siguro ibibigay na lang namin yung number, kayo na lang po ang mag-text sa kanila for this specific number. Baka mamaya kasi may sensitibong itanong tungkol sa investment nila. That's right. Kasi katulad nung isang tanong, milyon ang bibigay sa inyo. Hindi, yung tanong ni Cathy kasi, yung paano raw pag namatay yung nag-i-invest sa Phil Equity. Anong mangyayari doon sa pera niya doon sa Phil Equity? So equally divided po yung pera na nasa Phil Equity among your heirs. So yung spouse ninyo at saka yung mga anak ninyo, equally divided po siya. Equally divided. Automatic po yun. Okay. Pwede ba niya i-assign? Pwede rin niya i-assign pero dapat ano na niya sa abogado niya kung ano yung will nasa will niya. Ma'am Darlene, ano yung kadalasan ng mga nag-i-invest sa Phil Equity? Ano ang mga profile nila? Ito ba yung mga matataas ang edukasyon? Ito ba yung mga nag-i-English? Mga burgis? Kasi si FJC, sabi nga, nagulat siya yung nung nag-attend siya nung investors briefing, samot-sari na raw ang nag-i-invest. Anong profile? Ano bang may requirement ba ho kayo dyan na kailangan mistiso, kailangan nag-i-English? Pag sa akin, kailangan gwapo. Kailangan Amerikana. Kailangan naka-Amerikana. Ano pong pwedeng profile kung merong limitasyon sa profile na mag-invest sa Phil Equity? 18 years old siguro. Actually, 16,000 na kasi yung kliyente namin. Wow. 16,000 na Pilipino? Filipino citizens. Karamihan, siguro mga 99% Filipino citizens. Okay. Less than 1% talaga yung mga
hindi Filipino na nag-invest. Pero yung requirement po is as long as 18 years old lang kayo. As long as 18 years old, Filipino, may kakayanan sa pag-iisip makipagkontrata, siguro kasama yan sa laging paano pag anak daw? Laging tinatanong yan dito nung unang binanggit ni Mr. Colayco yung mutual funds. Pwede ba yung anak niya na may mutual fund investment? Pwede sila magbukas ng ITF account. Itong ITF stands for Interest for. So, kung wala pang 18 years old. Kung wala pa siyang 18 years old. So, pwede niyang ilagay sa pangalan ng nanay niya. Tapos, in trust for siya mismo. Ang common question din dito, iniwan ni Johnny Manubay, how safe daw yung pera? Ayun. Sinabi namin, hindi kasi guaranteed yung mga investments ninyo. But based on historically speaking, 20% compounded annually yung returns ng PhilEquity. Ang feeling ko dan personally, of course, we say that in our seminar, Arman, di ba? Yes. Walang guarantee yan. Pero masisiro ka ba? Palagay ko malabo. Kailangan mag-collapse ang buong Pilipinas para masiro ka dyan. Kaya nga sa... Wala namang pagkakataon na tatakbuhan yung pera eh. Kaya nga sa March 21, ito sa darating na Sabado, meron tayong seminar dyan sa Orom 1. Pag-uusapan natin yung iba't ibang instruments, pagkumpara ng iba't ibang mga bihikulo ng pagpapalago ng pera. At syempre, kasama doon yung pag-uusap tungkol sa mutual funds at PhilEquity. Syempre, lagi tayong binibigyan ng informasyon. Yung mga graph natin na parang akala nyo ang galing ko sa seminar dahil doon sa mga numero. Salamat po sa PhilEquity dahil sila ang nagbibigay lagi ng information. Pero FJC, puno na yung kulang na yung oras. Doon sa mga hindi po na basa na text, wag po kayong mag-alala. Tine-text back po kayo ni Johnny Manubay. Nagpapasalamat at pinapadala yung mga tanong nyo kung importante doon sa